Assalamualaikum! Ito nga pala yung ganap sa buhay ko ngayong araw na to. Ito yung unang araw na walang pasok ng mga bata. Nagpaplansya nga pala ako ng tube dito ng amo kong lalaki. Hindi kasi yan siya nagpapaplansya sa laundry at di rin niya pinapalaundry yung mga damit niya kasi nagtitipid siya. Kaya ako na lang munang nagpaplansya sa ngayon kasi nagpapagawa sila ng bahay. At minamadali ko nga yung damit niya rito kasi paparating daw siya at kukunin niya yung damit niya at maghahatid rin daw siya ng mga stock namin dito sa bahay. At mga ilang minuto nga lang dumating na nga siya at ito ang dami-dami na naman yung dala. Sana hindi mabulok lahat to at maubos namin. Nag-aalala nga ako dito kasi maliit lang tong ref namin at baka di magkasya lahat ng dala niya sa sobrang dami. Hindi ko pa kasi naibigay yung mga leftover na food dito kaya ito sobrang puno talaga ng ref namin. Ito ang watermelon, ginawa ko ng shake at baka masira lang at nang sa ganun mabawasan ang laman ng ref namin. Natatawa nga ako dyan kasi nga ako lang halos nakakaubos ng prutas dito kasi hindi sila gaanong mahilig pero bili sila ng bili. Napapaisip nga ako minsan baka bumibili lang sila ng prutas para may makain ako at makutkot. Eto nga, pagkatapos ko nga mag-blend ng watermelon, naglinis na nga ako dito ng sahig. Dama ko na kasi ang dulas ng sahig, gawa ng mantika pag nagluluto kami. Kaya ito, binabrush ko talaga siya. Sa tuwing nililinis ko nga tong kusina, pati sahig, sinasabunan ko para mawala ang pagkadulas niya. Ayaw pang basain ng amo ko to kasi baka daw mapunta yung tubig sa baba at kawawa naman daw yung nakatira dun. Sabi ko naman, mukhang wala naman leak yung sahig at semento naman to. Siguro naman, hindi naman mapupunta yung tubig dun sa baba. Nakakadiri kasing apakan. Kung imamap lang din, hindi matatanggal ang pagkadulas. Kaya ito talaga ginawa ko, pinrush ko na lang siya at buti pumayag siya. At ito na nga yung kinabukasan, hindi ko na napakita sa inyo yung mga nangyari kahapon. Paano kasi lakad ng lakad yung mga alaga ko. Alam niyo naman dito sa abroad, bawal silang makita. At naghahanda na nga ako ng dinner namin dito. Ito nga lang yung pagkain namin, salad at potato. At gagawa rin daw yung alaga ko ng burger. Mula nga nung dumating ako dito, nasanay na rin ako na bihira lang magkanin. Mas madalas pa ang mag-burger at mag-shawarma. At pabor nga sa akin to dahil galing ako sa matabang katawan. Buti nga ngayon, lumiit-liit ako ng konti. Sana pa nga, lumiit pa ako ng husto. Ang hirap kasi pag mataba ka, hindi mo masusuot lahat ng gusto mong damit. Aminin nyo man o hindi, minsan pag mataba ka, nakakawala ng gana o kaya confidence sa sarili. Kaya mas gusto ko yung ganito kong katawan. Kaya buti na lang, napunta talaga ako dito sa Saudi at natuto kong kumain ng isang beses lang sa isang araw. At eto nga, gumagawa na nga ako ng sauce dito ng salad namin. Yung salad nga pala namin ngayon, Caesar salad siya, kaya madali lang siyang gawin. Nung unang dating ko nga dito, nanibago ako kasi hindi ako nakain ng fresh salad. At nung tumagal-tagal na nga, nagustuhan ko na siya, lalo na tong Caesar salad. Ang sarap kasi niya. Ayan nga, nilagay ko na lahat ng sauce. Naglagay lang naman ako ng mayonnaise dyan, yogurt, soy sauce, parmesan cheese, at salt, black pepper. Basta, gagawan ko na lang to ng video para alam nyo kung paano ginagawa yung sauce na to. Imimix-mix nyo lang naman talaga din to, kaya sobrang dali lang din. At yung salad naman niya, madali lang naman, hihiwain mo lang siya ng pa-square, kaya hindi talaga siya mahirap. Promise, madali lang talaga tong gawin, hindi ka may stress dito. Ayan nga, binlend ko na siya, at ito na nga yung itsura ng sauce niya, at ito na nga yung salad. Sa lettuce naman, nasa sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Pag nag-abroad talaga kayo, isa to sa mga gagawin nyo dito, ang paggawa ng salad, lalo na kung mahilig yung mga amo nyo mag-party-party at magsama-sama magkapamilya. Pagkatapos ko nga hiwain yung lettuce, nilagay ko na muna siya dito sa rep, mamaya pa kasi kami kakain at baka malanta yung gulay. Tinapos ko na nga lutuin yung french fries, at ito nga, ito na yung pagkain, ito na yung finished product. Uy, nakakatakam talaga siya. Pagdating naman sa burger, di ko na napakita sa inyo kasi hindi naman ako ang gumawa niyan. Alangan naman videohan ko pa sila at baka makasuhan pa ako. Alam nyo naman dito, bawal silang ipakita sa camera. At buti nga, hindi sila nagagalit na nagbibideo ako. Yung iba dito, pinapagalitan ng amo nila pag nagbibideo sila. At buti itong amo ko, hindi sila galit kapag nagbibideo ako. Minsan nga, sila na nag-a-adjust kapag nakasarado yung pinto sa kusina. Isa lang ibig sabihin nun, nagbablog ako. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi hindi nila ako pinagbabawalan. At eto nga, napakwento na ako sa inyo ng marami. Kaya hanggang dito na lang, masalamat!